Ito, ihanda mo lang kami mga puso, Panginoon, tanggapin ang iyong mga salita. Pagpapalang spiritual, Panginoon, physical, Panginoon Diyos. Holy Spirit, empower this place tonight, Lord. Come and empower our heart, sit in our heart, Lord. Pumubuka sa aming mga puso, isipan, Panginoon. Maraming salamat. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na sa bawat sulok ng panambahan nito, Panginoon Diyos, na ito'y pagpalain mo, Panginoon. Maraming salamat sa walang Espiritu, Lord God, na sa aming gabay at tumay ngayong gabi, Panginoon, sa aming pagpupuri. Lord, lahat ng magagawa, Panginoon Diyos, Lord, allow the Holy Spirit, Lord, to empower, Lord God, lahat ng pinalaga mo ngayong gabi, na magtalaga, Lord God, na magagawain, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Na magamparan ang mga tungkulin, Lord God, mula sa inyong lingkod hanggang doon sa closing prayer, Panginoon Diyos. Lord, I pray, Lord God, that the Holy Spirit, Lord, empower all those elders, Lord God, all the pastors, Panginoon Diyos, na gamitin mo, Lord, ngayong gabi, Panginoon. Let the Holy Spirit, Lord God, to speak in their behalf, Lord, sa pagpupuri, Lord God, sa paghanap ng salita mo, Panginoon Diyos, sa gagawin mo, Lord God, sa hayag ng salita mo, Lord, we pray, Jesus, that the Holy Spirit, Lord God, to speak, Lord, in His behalf, Lord, Lord, Panginoon, magkaroon, Lord God, magpapanggaling kami, Lord God, na magpapaganahan ng salita, Lord, banal at mayaman mong salita, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God. We pray, Jesus, naman, Lord God, na meron kami dalang maraming kabigatan sa puso, Lord God, sa buhay, Panginoon Diyos, sa pamilya man namin ito, patuloy man sa pamilya, sa trabaho, Lord God. Lord, we declare in the name of Jesus, pagkatapos ng gawain mo ito, Lord God, kami uwi ng mapayakap pagkagumpay, Panginoon, at pinagpala mo, God, sa iyong pangalan pa ng Jesus. Lord, maraming salamat. Ingatan mo kami, God, sa gabing ito, Panginoong Diyos, na walang ibang mag-distract sa amin sa pagpupuri namin sa iyo, Panginoon, na magpapasalamat. Empower this place, O God. I-pray mo namin mga puso, Panginoong Diyos. Patawarin mo kami, God, sa aming mga kasalanan. Kaya naman namin nagawa ang kasalanan, Lord God, maging ito man ay nasabi namin, naisip namin, nagawa namin, Panginoon. Sinadya o hindi, Lord God, Lord, patawarin mo kami, Panginoong Diyos. Ano man ang hadlang, O God, na hindi kami makapagpuri sa inyo ng kutuhanan, Lord God. Lord, we pray tonight, Lord God. Naalisin mo lang ito, Panginoon Diyos, kapag kami makapagpuri ng malaya, Panginoon Diyos, sa inyo. Ano man yung hadlang, Lord God, na hindi namin maunawa ng iyong mga salita. Lord, we pray, Lord God, tonight, na alisin mo, Lord, ang lahat ng mga hindrances, Panginoong Diyos. Lahat ng sagabal, Panginoon, na hindi namin maunawaan ang salita mo. Lord, tanggalin mo lahat upang ito na bukan ay makapamuhay. Lord, ka ng mga makinig. Lord, ka ng mapakinggan namin at maintindihan namin. Hindi lang namin, Lord, basta maintindihan kung may pamuhay namin, Lord. Ang yung mga salita namin marinig. Ngayong gabi, Panginoon. Lord, purihin ka nagilahan ka, O God. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin din na kailangan namin, Panginoon. Pinabalik namin sa mga pinakamalas pa. Puri pasalamat sa pangalang mga anak ng Ablang Espiritu, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God, hallelujah. Pinagpalang gabi po sa atin lahat at welcome po. At welcome po sa atin, lalo na sa mga bago ngayon. Praise God, at kayo'y nakadalo sa gawain ng Lord. Amen. At alam ko, ang Lord nagagalak sa oras na to. Dahil nakita niya kayo. Nakita niya tayo. Amen. At short ko lang itong mensahe ng Lord. Sabi niya sa Isaiah 43:10, mga mamamayan ng Israel, kayo ang aking mga saksi. Pinili ko kayong maging lingkod, mga lingkod ko, para makilala ninyo ako at magtiwala kayo sa akin, at para maunawaan ninyo na ako
na ako lamang ang Diyos, walang ibang Diyos na nauna sa akin at wala rin Diyos na susunod pa sa akin. Amen, no? Napakapalad natin dahil meron tayong nag-iisang Diyos. No? Nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus lang. Amen? At testimony time, hallelujah, na alam ko ang bawat isa ay merong testimony, no? Isang linggong testimony, isang linggong kabutihan na nagaganap sa ating buhay, kung paano kumikilos ang Panginoon sa atin, yung kabutihan niya, hallelujah, yung pagmamahal niya na nararamdaman natin sa atin sa araw-araw. Amen? At start ko na yung kabutihan na parati kong hallelujah, parati kong nararamdaman sa Panginoon. Amen? Yung kabutihan ng Panginoon na itong nagkasakit ako, hallelujah, po rin ng Panginoon ng Friday. Talaga naman po yung sakit na halos hindi mo na maigalaw ang iyong katawan, hallelujah. Pero sabi nga ng Panginoon na yung nararamdaman mo, bigay mo sa akin. At pagagalingin kita, hallelujah. Pakabuti ng Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan, yun, inuubuman, pero alam ko hindi ako pinabayaan ng Lord, dinagaling niya ako. Amen. At yun, hindi lang ako, pati yun apo ko, yun apo kong 2 months old, tsaka yung mami daddy niya, hallelujah, na talagang yung bata ubo ng ubo. Sobrang lamig kasi rin sa sa Canada. Almost talagang nagde-negative sila. Ngayon sabi ko sa anak ko, kasi first baby nila yon, sabi ko dahil talagang hindi na tumigil yung bata sa pag-ubo. Alam mo naman pag bata, di ba, na mahirap, hindi mo maitanong kung ano talaga nararamdaman niya. So ubo na ubo. Praise God talaga, purihin ang Panginoon. Kahit na inuubo yung bata, andun pa rin yung kasiglahan niya. Although na dinala nung anak ko nung magulang sa doktor, pero sabi ng doktor, Mami, okay lang yung batang ganyan. Dahil kaya naman niya yung sarili niya, hindi na kailangan ng mga gamot. Basta dumedede, natutulog, sabi niya gano'n, maayos naman, masigla naman, kaya okay lang. Praise God po rin talagang Panginoon, dahil ang Panginoon talaga, hindi talaga pababayaan tayo. Tayong mga anak niya. Kapag talaga tayo nag-pray, talaga nanampalataya sa Kanya, talagang ibinigay natin sa Kanya, sa Panginoon, ang ating mga nararamdaman. Talagang hallelujah po rin talagang Panginoon. Isang buhay na patotoo. Pinagaling rin ng Panginoon ang mag-iina, ang pamilya ng aking anak. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat talaga sa Lord sa Kanyang kabutihan na binibigay niya sa atin, na nararamdaman natin, nararanasan natin ang Kanyang pagmamahal. Hallelujah. Kaya alam ko ang bawat isa, hindi lang ako ang nakakaramdam ng mga kabutihan, pagmamahal ng Panginoon sa atin. Alam ko meron rin dyan na tatayo dito at ipatotoo kung gaano kumikilos ang Panginoon sa kanilang buhay. Amen. Hallelujah. Puring si Lord. Baka meron gusto dyan. Welcome, Kuya. Welcome, Kuya Peter. Praise God. So, isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kuya. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So, nagpapasalamat pa po ng malaki talaga sa Panginoon sapagkat
binalik niya ako para sumamba sa kanya ulit. Actually dati, nasa gawain din ako dati. So, na-assign na ako sa Damam. Pagbalik ko, hindi na ako nakatin sa mga gawain. So, praise God, nakilala ko si Kuya Benji. Pero before kami ni Kuya Benji nakakilala, may mga patutuo na may paiwating na si Lord sa akin. Kasi in that night, I was browsing sa cellphone. May sinasabi doon na for 2025, ang mga anak ng Diyos babalik sa Kanya para maglingkod, para magsamba. So in the morning, at Saturday, yun, nakita ko na si Kuya Benji. So praise God, nasa panampahan siya. Actually, una ko na-approach sa kanya kung nagpa-basketball siya. Pero sabi niya, pero ang tumatak talaga doon na sinabi niya, may panampahan siya. Sabi ko, praise God, dahil naghanap ako ngayon ng panampahan para umatin. So, hallelujah. And then yesterday, actually napakalamig kahapon. So, nasa opisina kami kasi details sa opisina. Actually, hindi maganda yung pakiramdam ko sa opisina kahapon until kaninang umaga. So, ngayon nung pauwi na kami sa accommodation namin, nung sa bus na ako, nagpan yung isip ko, atin pa ako, hindi. Pero nag-pray na lang ako, sabi ko, Lord, alisin mo yung masamang pakiramdam ko kasi aatin ako talaga mamaya sa panambahan. Kaya yung pagdating mo sa bahay, nawala na bigla yung sana pakiramdam ko. So yun ang ba talaga ba ng Panginoon pag kumikilos yung Panginoon sa atin. Basta lumapit lang tayo sa Panginoon with our heart. Kasi ang mind natin, iba din yung isip ng mind natin, pero yung heart talaga natin, pag nangibabaw siya, kikilos din talaga ang Panginoon para sa atin. So praise God, maraming salamat sa inyo lahat at makakasama ko kayo sa mga susunod pa ng mga panahon. Amen. Purihin si Lord sa buhay mo, kuya. At talaga ako'y nagpapasalamat sa Lord. Sabi niya nga sa verse na ito, no? Na dito rin sa Isaiah 43:11, ako lang ang Panginoon at maliban sa akin ay wala nang ibang pang tagapagligtas. Amen. Tayo pa natin nililigtas ng Lord, no? Sa sakit man, no? Hallelujah. Sino pa kaya? Oh, wow, praise God sa buhay ninyo. Amen. Praise God. At salamat sa buhay ng bawat isa narito. Ako, papasalamat ko sa Panginoon sapagkat, iwan ko ba, bawat araw na maraming mga challenge sa buhay, pero God is still good. Sapagkat may unti-unti ako nakikilala ng mga anak ng Panginoon. Okay? I praise God for them. Na kung saan, konti-konti lang, parang friendship lang, parang hindi ko, I can't explain well because, I believe that is God's will na mamito sila. Amen. Okay. And minsan nga, sabi niya sa akin, sino ang pastor doon sa inyo? Sabi ko, maraming pastor doon. Naisip ko, sabi ko, sino bang pastor? sabi ko, si Lord. Tapos, hindi, sino ba talaga yung pastor doon? Isa ako sa mga pastor na nanoon, sabi niya, kaya pala daw yung talk. Daw ka makipag-uusap sa amin. We feel na isa ka sa mga pastors, sabi niya. Sabi ko, I'm just here to share the word of God. Sabi ko sa inyo na ngayong mga Kristiyano na pala kayo, dumalo kayo sa kasi hindi sila dumadalo sa gawain, even pa sa ibang mga trabaho sila napunta, talagang hindi sila dumadalo. But in Philippines, dumadalo sila. Kaya sabi ko, it is the time na dumalo kayo. So kanina, tinawagan ko. Sabi niya, okay. So hindi pwede kasi ito yung may bagong kasama, ganyan. So sabi ko, kailan bang free time mo? Sabi ko, next Thursday or Monday, dadalo ako. Sabi ko kasi, sabi niya kasi meron daw yung nag-promise sa kaibigan niya, kaya hindi siya makadalo ngayon. So I appreciate the goodness of God sa buhay ko na kung saan
kahit paano ay patuloy yung paggamit sa atin. Amen? At yun nga, sabi ko, sa live sinasabi na talagang magpatuloy lang tayong lahat, mga kapatid. At huwag natin iwan ang sino man sa atin, bagkos mahalin natin ang bawat isa. Amen? Amen. Purihin si Lord sa buhay mo, kuya. At sabi nga, manatili tayo na maglilingkod sa Lord. Amen. At napakabuti ng ating Panginoon sa atin talaga. Sa Kanya tayo kukuha ng kalakasan. Amen. At siya ang mabuting pastol ng ating buhay. Pastor. Amen. At sino pa kaya? Amen. Salamat po sa paghawig ng mga choir. Amen. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa pagbibigay niya ng sa panambahan ito na yung mga tagapagturo, ano po mga kapatid. Kung mapapansin niyo po kung nandito po kayo nung Sunday, ito po yung araw po kasi ng discipleship. Doon niyo po makikita yung kung paano magturo yung mga kapatiran, kay Courage, kay Bradnis. Ang dami talaga mga revelation, kaya halos na, ilan lang ka, pero ang saya talaga, ang saya ng pakaramdam na yun dahil sa nire-reveal ng ating Panginoon. Tulad na lamang niya na, kasi may mga katanungan tayo na si Moises, yung kausap niya yung puno na umaapoy. Ang pagkakaintindi natin is ginamit yun ng ating Panginoon, pero hindi, siya na pala yun. Mga kapatid, kasi sabi nga nung sa Bible, at sinare ng kapatid, na si Bradnis, na ito makikita sa Hebrew 12:29 that our God is a consuming fire. Mga kapatid. So, sabi ko, siya na rin siya consuming fire na siya na rin yung na naglilinis sa atin sa mga kasalanan natin, mga kapatid. Kaya refiner's fire din. So, ang dami din at doon din ni-reveal doon nung Sunday yung na ating Panginoong Jesus pala is nagpa-manifest na nung palang sa Old Testament, mga kapatid. So, nakakatuwa na patuloy yung pag-reveal ng ating Panginoong Jesus sa atin. Kaya, dati katanungan pa lamang, pero ang sabi nga ng ating Panginoon sa Jeremiah 33, that I will show you great and mighty things that you will know. Mga kapatid. Nakakatuwa talaga kaya nga mga kapatid, kung mayroon man kayong time, mga kapatid, attend po kayo. Nakikita nyo mga kapatid talaga. Hindi man debatihan, pero alam mo yung sharing ng mga kapatid, kung gusto nyo pa yung mas lumago pa, mas makilala pa ang ating Panginoon, mga kapatid, magre-reveal talaga. Mga kapatid. So, yun ang pinapasalamat ko sa ating Panginoon sa binigay niya sa panambahan na ito ng mga tagapagturo. Mga kapatid, kay Kuya Nas, kay Bradnis, kay Kuya Rex, kay Kuya Richard, kay Kuya Eli, kami kasi nandito rin. So, nakakatuwa talaga. Even na konti kami, pero nakakatuwa. At mas nakakatuwa kung makakasama pa namin kayo. Amen. Amen. Oo nga. Iniimbitahan ang lahat na dumalo, no? Every Sunday yun. Alam niyo ba, parang 45 minutes lang yun, pero kulang ang oras. Pag na-start na, mabibitin ka, mauuhaw ka sa salita ng Lord. Amen? Lalo na kapag kasi ang sarap makinig, ang sarap pag-aralan, makilala pa maigi ang Panginoon. Amen? Kaya minsan pag patapos na kami, sasabihin namin dalawa ni Ate Juliet, ay tapos na, parang nakakabitin naman. Sana sa susunod, haba-habaan ng konti. Amen? O damihan na ng oras talaga. Amen? Yan. Purihin si Lord sa mga buhay na nakapag-share ngayon ng testimony sa kanilang buhay dahil kung paano kumilos ang Panginoon sa atin. Amen? At napakabuti ng Panginoon sa atin at sa Kanya lang tayo dapat aasa, magtiwala at maniwala
Amen. Yan, at merong kakanta na ngayon. Amen? Yes. Praise the Lord. Praise God. Handugan natin ang Lord na isang awitin, mga kapatid. Medyo mahirap po, pero gusto namin i-share ni Kuya Eli. No, ito po ay kinumpos ng kapatid natin na sa pananampalataya, si worshiper po siya, si Pastor Nico. Ito po ay nakita niya po sa kanyang panaginip that the angel, si Michael, yung anghel na si Archangel, yes, he summoned the soldiers of God. At yun, ito po yung kinanta nila paulit-ulit. Praise the exalted Holy God, Maker of all the earth and the sky. Holy, holy, King of glory, worship the Son of the Jesus Christ. Glory to the Holy Spirit will rise. You deserve all the honor. You're the one we call the true Almighty God. You're the one we call the true Almighty God. You're the one we call the true Almighty God. You're the one we call the true Almighty God. Praise the exalted Holy God, Maker of all the earth and the sky. Holy, holy, King of glory, worship the Son of God, Jesus Christ. Glory to the Holy Spirit will rise. You deserve all the honor. We call the true Almighty God. You're the one we call the true Almighty God. You're the one we call the true Almighty God. You're the one we call the true Almighty God. Holy, holy, Praise the Lord. He is the one who called our true Almighty God. Amen. Palapakan natin ang buhay ng Diyos. Are we blessed? Amen.
sigurado ako blessed tayo kasi nandito na sa gawain ng Panginoon. Amen. Pinagpala po ang natagpuan sa presensya ng Diyos, mga kapatid. Kaya ngayon i-enjoy natin ang presensya ng Lord, i-enjoy natin. Paano ba tayo, mga kapatid? Lalo na ating mga buhay magkakaroon ng breakthrough. Lahat ba tayo dito is nagdi-desire ng increase? Walang nagdi-desire increase dito? May nagdi-desire ba ng increase dito? Ba na nagdi-desire ng promotion? Ayaw, parang ayaw nila dito. Wala magdi-desire ng, ano ba yung gusto nyo? Breakthrough. Praise the Lord. Hallelujah, praise God. So, buksan natin, mga kapatid, no, na ano ba ang desire ng Lord sa atin. Kasi tayo may mga desire, kapatid. But tingnan natin, ano bang desire natin? Kaya pag-usapan natin about sa giving. Pagdating sa giving, mga kapatid, tandaan natin, hindi dahil pinahayag ito dahil pupwersa yung mga kapatid na magbigay. Hindi po. Bibigyan tayo ngayon, mga kapatid, ng aral. Paano ba yung buhay na hindi lang tayo yung gulong ng palad? Yung magkakaroon tayo ng breakthrough sa buhay. Kasi ayon ang buhay ng tao, hindi na siya gulong ng palad katulad ng isang awit. Kasi ang nais ng Lord is, ang sabi nga ng Lord, naparito ako para bigyan ko kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga, sa ating mga buhay, bakit natin ito pinag-uusapan? Para ang ating buhay, ma-align tayo sa kalooban ng Lord, kasi nandun yung pagpapala na pagdating dito, mga kapatid, it's not about kasama ang financial, but it's not about financial lang. Kasi ang nais ng Lord, yung completeness. Amen? Na pag-usapan natin, ang plano ng Diyos para sa ating mga buhay. Ito yung sinabi ng pinakamayaman at matalinong tao, si Haring Solomon, kapatid. Ang sabi niya, there is one who scatters, yet it increases more. Ang sabi niya, mas lalo kang nagbigay, lalo kang magkaroon. Amen? And there is one who withholds more than is right. Ibig sabihin, it is your right. Hawakan mo talaga kasi sa'yo yan eh. Pero ang sabi niya, more than is right. Ibig sabihin, hindi mo na iniisip kung saan pinagmulan ang meron ka. Ang sabi niya, but it leads to poverty. So, ang principles ng Lord is talagang opposite sa mundo. Ano ba ang palaging tinuturo sa atin sa mundo? Mag-ipon ka para lumami ka ng pera. Amen? Pero sa Panginoon, magbigay ka para mas dumami pa ang pera mo. Yes, that is biblical na, hindi ako nagsabi niya. Yan ang sabi po ni Solomon, mga kapatid. Kaya nga dito, ang plano ng Lord, mga kapatid, na pagpapalain tayo. Pero, mga kapatid, hindi mangyayari yan hanggat hindi tayo magkaroon ng response sa salita ng Diyos. Kumbaga, mga kapatid, nandun yung pagpapala, amen, pinagkaloob ng Lord, ina-available niya, pero nasa sayo ang susi ng pagpapala. It is the will of the Lord to bless us. But it is really your will to receive it, mga kapatid. Kasi hindi po yung right ng Lord, ang will mo, kapatid. Kaya nga pagdating dito, bakit ba natin tinuturo ang pagbibigay? Hindi dahil na kailangan ng Lord ang pera, mga kapatid. Actually, bakit ba tayo magbibigay? Ang sabi dito, to realize, mga kapatid, that magkakaroon tayo ng abundant blessing through dominion and comfort. Kasi yung intention ng Lord sa ating mga buhay. Pero kailangan ng, Diyos, yung consistent obedience sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi without that, mga kapatid, hindi talaga maranasan ng tao yung pinakaplano ng Lord, mga kapatid. Kasi napaka-opposite ang nais ng Lord sa principles ng mundo. Kaya sabi ko, mag-ipon ka sa mundo, dumami ang pera mo. Kay Lord, mas lalo kang nagbigay, lalo kang dumadami ang pera, mga kapatid. Lalo ka namang stingy, mga kapatid, lalo kang yung pinaghahawakan mo, yung karapatan mo naman, ang sabi ni Solomon, pero maglilid siya ng poverty. Kaya nga, minsan, makikita natin for 27 years dito sa Saudi, o ilang taon na, pero pagbalik sa Pilipinas, same pa rin. Kita niyo, mga kapatid, nakarealize kayo lalo na sa mga na nagkakaroon ng mga testimony na mga nakikilala natin. Now, dito, mga kapatid, the Lord give us a chance to change our direction. Are you in the direction of promotion or in the direction of poverty? Kasi ang tao, kapatid, is talagang meron siyang patutunguhan. But the Lord offer us, ano ba ang nais ng Lord? That your cups will overflow. Ibig sabihin, pag-aapawin niya ang
buhay mo sa pagpapala na meron siya. Yan pong sinabi niya. Sabi niya, naparito ako para bigyan ko kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. It's not just financial, but if the Lord will allow it, it's included, kasama yan doon, mga kapatid. Amen po. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Now, pag-uusapan natin ang pagtawag sa pagbibigay. So ito yung sinabi ni Apostle Paul sa manampalataya sa Corinthians. Ang sabi niya, now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. So ibig sabihin, nagkakaroon ng kagandahang loob ang Diyos sa church na to. Pero tandaan natin, in the kindness of God, anong sunod na verse? They are being tested by many troubles. They are very poor, napakahirap nila. So, pasinin nyo, paano po nagiging kind dito ang Diyos? Is marami silang pagsubok at napakahirap nila. Pero meron siya sinasabi, but they are also filled with abundant joy has overflowed in rich generosity. Sa kabila ng kanilang kahirapan, nandun ang kanilang pusong magbibigay, kapatid. Amen? Kapatid? Ang sabi niya, for I can testify, that is Apostle Paul, that they gave not only what they could afford, but far more. Ibig sabihin, yung kaya nilang ibinigay, mas hinigitan pa nila. Amen? And they did it of their own free will. So free will, kapatid, no? Walang pilitan pagdating sa pagbibigay, no? It's your decision, mga kapatid. And ang sabi niya, they beg us again and again for the privilege of sharing in the gift of the believers in Jerusalem. They beg. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Yung masasabi, kami naman magbigay dyan. Ako naman magbibigay dyan. Yung ganun ba? Na-desire, kapatid. Amen? Sa kabila ng kahirapan, meron silang ganun, mga kapatid, na pusong pagbibigay. Okay? Ang sabi niya, they even did more than what he had hoped. So more than the expectation of Apostle Paul. For their first action was to give themselves to the Lord and to us. See, pag nagbigay kayo dito, mga kapatid, o sa panambahan, o sa man of God, hindi lang kayo nagbigay para sa isang panambahan, you are giving to the Lord. Amen? Ang sabi niya dito, just as God wanted them to do. Sa 6, so we have urged Titus to encourage your giving in the first place, to return to you and encourage you to finish the ministry of giving. Pag sinasabing ministry of giving, isang ministeryo na kung saan is kaparte sa pagkatawag ng tao sa Diyos. Yan po ang sabing ministry. Sapos, ministry ko mag-drive, isa yan sa pagkatawag ng Diyos na mag-drive. So, mayroon palang ministry ang pagdating sa pagbibigay. So, hindi lang niyang bigay na parang walang dating. Mayroon pong part yan kay Lord. Ang sabi niya, I am not commanding you to do this, but, ang sabi niya, I am testing. Okay, sa 7 muna tayo. Since you excel in so many ways in your faith, you gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in the gracious act of giving. So ano yung ginawa ng Lord na kanya sa kanila? Napaka-galing nila, mga kapatid. Napakatibay pala ng palataya. Ang galing nila magsalita. Ang dami nilang revelation, yung knowledge. At napaka-masigasig sila sa paglilingkod. Pero ang sabi ni Apostle Paul is, mag-excel din kayo pagdating sa pagbibigay. Kumbaga, hindi dapat maiwanan ang party na yan. Sa 8, I'm not commanding you to do this. So, hindi po pinipwersa pagdating sa pagbibigay, mga kapatid. But ang sabi niya, you know the generous grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that by His poverty, He could make you rich. Ibig sabihin, dahil sa kayamanan ng Panginoong Hesus, nagpakahirap siya para ikaw at ako ngayon is yumaman. Now, that is a promise ng Lord sa ating mga buhay sa pagkatawag sa pagbibigay na mayroong kasiyahan, generously, mga kapatid, generous, masaya, o tinatawag na yung malayang magbigay, hindi napipilitan, mga kapatid. So pag-uusapan natin yan. Amen? Ano ang sabi ng Proverbs 3:27? Never walk away from someone who deserves help. Your hand is God's hand for that person. So katulad doon, mga kapatid, sa Macedonia, ginamit ang mga kamay nila to be the hand of God in giving. Amen? Katulad dito, mga kapatid. So dito is, pinapaunawa sa atin, mga kapatid, that the more that you close your hands, mga kapatid, you cannot receive more. Tama? Now, the more that you open your hands, the more that will overflow. Tandaan niyo, mga kapatid. Pag isang baso, puno na, tapos tinakpan mo, hindi na siya mapupunuan. Bakit po? Kasi tinakpan mo eh. Katulad sa atin, we are closing our hands always.
Lalo na pagdating sa Panginoon. Pero tandaan nyo, noon, ako, pagdating sa mga mundo, for example, dati, panginginom ako, pagdating doon talagang bigay. Pero bakit sa Panginoon parang hirap tayo? Sa ating mga luhok talagang todo bigay. Pero pagdating sa Panginoon na siya yung pinagmulan na meron tayo, siya yung mayroong plano sa atin, pero hindi tayo nagkakaroon ng bilang isang extended hand of God sa pagbibigay. Kaya nga, in some point, we are so deceived. We are so naghahabol tayo sa trabaho, mga kapatid, sa kita, sa overtime. Bakit? Because we don't know the secret of breakthrough, the secret of prosperity, the secret of increase. Nandito, mga kapatid, sa Panginoon. It doesn't matter. Sabihin nyo, kasi malaki yung sahod niya, o magandang kumpanya, hindi po nababase ang pagpapala sa laki ng sahod at sa kumpanya mga... I tell you that. Sasabihin ko yan sa inyo, mga kapatid. Malaki ang sahod mo, o maliit ang sahod, pag si Lord magpapala, you will be amazed, mga kapatid. You will be amazed. Kaya nga dito, ang sabi niya dito, mga kapatid, huwag kang aalis sa mga deserving na dapat tulungan. Be the hand of God for that person. At even in this church, be the hand of God in this church. Ibig sabihin, gamitin mo ang kamay mo, mga kapatid, na maging daluyan ng pagpapala sa pagbibigay. The more that you scatter to the church, the more that you will overflow. Bakit? Kasi naka-open ka eh. Di ba pag umuulan, mga kapatid, sige nga, ganun mo yung kamay mo, di mag-overflow yan. Kasi kinuklose mo eh. Ganun minsan nagdidisip ang kaaway of our greediness. Kaya minsan hindi natin naranasan ang breakthrough ng buhay. Amen? Now, pag-usapan natin to. Kaya sabi ko, disclaimer, hindi ko to sinasabi, mga kapatid, para pilitin kayo. Sinasabi ko ito na para maunawaan natin na mayroon nakalatag si Lord na mensahe pagdating sa giving. So, kailangan lang natin sundan para yung buhay natin, nasa natin yung pinaka-very plan ng Lord na breakthrough. Amen? Palamakan natin si Lord. Introduction, when and why and where to give. Kailan ako magbigay, bakit ako magbigay, at saan ako magbigay. Amen? Kasi yung mga kapatid, pag-usapan natin yan, when to give. Minsan kasi, kuya, magbigay lang ako pag malaki yung sahod ko. Kuya, magbigay kasi, ano pa ako, kuya, tawag ito, short. That is understandable. Wala namang issue, mga kapatid. But, pag-usapan natin, kailan ako magbigay? Kasi isipin nyo, kapatid, kahit lalaki yung sahod mo, example, kapatid, di ba, sa biblical naman, hindi man natin ito yung by law o by batas. Pero, kung example, mayroon kang 100 million, sige, kaya mo mag-ibigay yung 10% na 10 million? Parang malabo. Isipin nyo yung mga kapatid. Kung ibig sabihin, kailan ako magbigay? So, dito, pinapaunawa sa atin, mga kapatid, that giving, first principle, i-reflect natin sa Macedonia is not based on the situation. Hindi ka dahil wala akong pera ngayon, so hindi ako pwede magbigay. Kasi meron po yung example ang Panginoong Hesus dito. Ito yung balong babae na kung saan, ang sabi niya, while Jesus was in the temple, he watched the rich people dropping their gifts in the collection box. Then the poor widow came and by dropping into 2 small coins. Ang sabi ng Panginoon, I tell you the truth, Jesus said, this poor widow has given more than all the rest of them. Mas malaki ang binigay niya. Bakit po? Because they have given a tiny part of their surplus, but ang balong babae, ang sabi niya dito, the poor as she has given everything she has. So mas kinagalakan ng Lord. Bakit po? Yung kakainin pa niya, mga kapatid, binigay pa niya. However, ang mayayaman, example ko sa inyo, mayroon silang 10 million, siguro nagbigay ng 100. So, in quantity, mas malaki yung binigay ng mayaman. Pero saan ang kinakasiyahan ng Panginoong Hesus? Yung balong babae, kasi ang sabi niya, mas malaki ang binigay kaysa mga mayayaman. So, ang pagbibigay, not based na wala kang pera or sa situation na mayroon ka. It's based on your heart. The quality of your heart pagdating sa pagbibigay, mga kapatid. Hindi dahil sa malaki kang ibibigay, kinagalakan ka ng Lord. Kumusta ang puso pagdating sa giving? So, first principle, katulad sa Macedonia, hindi dahil na mahirap sila, nagiging sagabal o nagiging hadlang ang pagbibigay. Hindi po, mga kapatid. So, giving is not based on the situation. So, when to give? Give when your heart from it. Yung nakakaroon ka ngayon sa puso ng pagbibigay. Kung hindi mo ka Lord in give it, mga kapatid, kasi yan ang kinagalakan ng Panginoon. Katulad sa babaeng
balong din. Balong babae ito mga kapatid. Hindi na siya balo, mahirap na babae. So, alam niyo po ba sa kapanahon na noon? Kapanahon na yun kung ano po ang status ng balong babae? Napakahirap mga kapatid. Pag balong babae, noong kapanahon na, kahit naman ngayon sa mga Middle East, malalaman yan mga kapatid. Diretso tayo. Why to give? Bakit ba ako magbibigay? Amen? Bakit ba tayo talaga magbibigay? So marami pong lesson mga kapatid. So kunin na natin tong lesson dito sa isang chapter. Amen? Okay. Ang sabi po dito mga kapatid sa Chronicles, okay, this is David. Oh God, we thank you and praise your glorious name. But who am I? Sino ako? And who are my people that we could give anything to you? Na anong maibigay sa'yo? Ang sabi niya, everything we have come from you and we give you only what you first gave us. See? Ang sabi niya, lahat na meron ako na pumula sa'yo. At ang aking ibinibigay din, ang sabi niya, dahil binigyan mo ako, pinagkalooban mo ako. Ano ang sabi sa 15? We are here for only a moment. Saglit lang ang buhay ng tao, mga kapatid. Visitors, strangers in the land, as our ancestors were before us. See, our days on earth are like passing shadow, gone and so on without a trace. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit maangkin mo man ang buong mundo, wala kang madadalang sentimo. Hubad kang sinilang, hubad ka din, babalik sa Panginoon. So, aanin mo ang kayamanan. This is David, mga kapatid, is nagsasabi niya. So, ano pong ibig sabihin, mga kapatid? Pagdating sa pagbibigay is not an obligation. Dapat hindi ka na obliga. You must consider, Lord, salamat sa pribilehyo na binigyan mo ako ng trabaho at nagiging daluyan ako ngayon sa pagbibigay. It's not an obligation. Kasi hindi, pagdating sa kapanahon ngayon, hindi tayo inuobliga ng Lord na magbibigay. Kaya nga ang sabi niya dito, mga kapatid, and they did it for their own free will. Kung mayroong mga ibang mga panambahan na namimilit, mga kapatid, din ito yung mensahe ng Lord, mga kapatid. It must be your own free will. At sila pa yung nagsasabi na, kami naman ang magbibigay niyan. Kasi it's a privilege, mga kapatid. Pribileho po ang magbibigay. Di ba, one time, I just want to share, mga kapatid, yung kumain kami sa isang restaurant, nakakatuwa po. Bakit po? Alam mo yung mga katutubo na culture, bago kumain sila, nag-aagawan sila ng sino magbayad. Nakatawa kami dahil supposed to be, yun dapat ang mindset ng mga Kristiyano. Pero pagdating sa Kristiyano, natutulakan sino magbayad. Pero ba yun? Akin na yan, mga kapatid. Kasi sabi ko dito, makita natin na ang pagbibigay, kapatid, is maging dapat pribilehyo ng isang tao. Kasi bakit po? The more ka kasi magbigay, the more ka na magiging daluyan. The more ka na maghahawak, the more ka, mga kapatid, na hindi magiging daluyan, hindi ka mag-overflow. Amen? Very clear yan, mga kapatid. So, where to give? Saan ako magbigay? Amen? 2 Samuel 4:22. Okay. Yung maliit na verse na ito yung quoted sa last na chapter sa Corinthians. Dito tayo sa 2 Samuel, mga kapatid. Ang sabi dito, so si David, meron siyang isang salot na pinadala siya ng Lord, mga kapatid. Ngayon, nandun po ang propeta na si God at sinabi niya kay David na pumunta ka doon sa isang lugar at mag-alay ka sa Panginoon. So ito yung mensahe na yan, kasunod yan. So pumunta siya doon at ang plano ng Lord or ang instruction ng Lord is mag-alay siya ng oxen at maggagawa siya ng altar. At yung sa ano yun, alam mo yung anuhan ng palay, kapatid? Yung threshing hole, yung saan tinatanggal yung mga ano ng palay, yung nagiging bigas na siya. Okay pa. So ito yon. Ang sabi niya na pagpunta ni David doon, ang sabi ni Arauna, yung may-ari, ang sabi niya, kunin mo na, my Lord and my King. Ang sabi niya, use it as you wish, said to David. Ang sabi niya, here are oxen for the burnt offerings, and you can use the threshing boards, and yoke, and ox yokes for the wood built on fire on the altar. Ang sabi ni Arauna, I will give it all to you. Okay? Your Majesty, and may the Lord your God accept your sacrifice. So, anong sinasabi ni Arauna ito, kapatid? Ibibigay sa kanya ng libre. Walang bayad. Amen? Sa'yo na yan. Ibibigay ko siyang libre. Pwede mo gamitin din ang threshing hole. Ano ang sabi ni David, mga kapatid? But the king replied to Arauna, yung may-ari na yan,
No, I insist on buying it, for I will not present burnt offerings to the Lord, my God, that have cost me nothing. So David paid him 50 pieces of silver for the threshing floor and the oxen. Ibig sabihin, mga kapatid, ang mindset ni David, pagdating sa Panginoon, hindi na yung libre-libre. Yet, pwede niyang gawin yun kasi hari siya. Actually, binigay pa sa kanya. Minsan yung mindset natin, ay binigay naman kapatid, ibigay ko din kay Lord. Kaya nga, minsan pag magkakaroon tayo mga kapatid ng tinatawag na kalugdan ng Panginoon, sabi ni David, hindi ako magbibigay sa Lord na hindi makakaroon sa akin ng cost. Yung pagbibigay sa atin mga kapatid, actually is not cost. Bakit po? Minsan, bubuno tayo, ay, malaki, okay. Maliit lang. It's not cost. Actually, yung sobra binibigay natin sa Panginoon. Kaya nga, no doubt, in some times mga kapatid, when we ask for the Lord, kapatid, hindi tayo makaka-ask ng harvest. Bakit po? Dahil ang pagbibigay natin is not costly. Sa ating lang, ano po mga kapatid, yung sa ating lang, kumbaga, conveniently. Yan po mga kapatid, nagbigay lang tayo dahil gusto magbigay, hindi talaga nagkakaroon ng cost sa atin. Kaya nga, hindi nakakaroon siya ng ministry, kapatid. Kaya kung hindi siya ministry, kapatid, so ano po ang mangyari, mga kapatid? Hindi talaga tayo nagkakaroon ng, kasi tandaan natin, meron din nagbibigay sa Panginoon na hindi tinanggap ng Lord. Tandaan natin, hindi lahat na nagbibigay sa Panginoon is accepted by God. David, pansinin natin, paano siya na-promote ng Lord, nakikita natin, ganun lang din ang pababalik ng Lord sa buhay niya. So, ibig sabihin, mga kapatid, when we give to the Lord, use it as a ministry. Pag sinasabing ministry, tutugtog ako, I will do it as a excellent. So, pagdating din sa giving, mga kapatid, the excellent that you can give. Not the amount, but the heart. What it matters is, yan po ang kinalugdan ng Panginoon, kapatid. Amen? Where to give? Well, hindi sa labas, kapatid. Sa Panginoon po tayo magbigay. Now, wala namang issue. Pumunta tayo sa Starbucks o ano tayo, yung kikibi or mag-share siya. Walang problema. Minsan, madali tayo yung kausap doon. Pero, yan ang sinasabi ko, pagdating sa parang ang tigas, kumbaga, ang hirap bumunot, mga kapatid. Now, ang tanong, how do you like to be the hand of God to others and to the ministry? Ano ba sa tingin mo ngayon na magiging isang daluyan ka at kamay ng Diyos pagdating sa pagbibigay sa iba at sa ministry ng Diyos? And that is your personal question, mga kapatid. Now, sa conclusion na tayo, ano ba ang sabi dito, mga kapatid ni Solomon ulit? Whoever is generous to the poor lends to the poor, and he will repay. Okay. Whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his debt. So isipin niyo, mga kapatid, ang sinasabi dito, pag ikaw ay mas maraming nagbigay, parang nagpapautang ka kay Lord. Di ba? Sabi niya, lends to the Lord. So imagine mo, may utang ba tayo kay Lord? So, ang context ito, mga kapatid, bakit po? Kasi ang mahirap, hindi sila kayang magbigay. Kasi kalamitan kasi sa atin, mga Pilipino, o mindset natin, saan ba tayo tumutulong? Yung kaya lang din tumulong sa atin. Pag hindi siya, wala siyang kaya, mga kapatid, minsan hindi tayo nagkikipaghalubilo. Hindi tayo nag-i-extend. Mga kapatid, yun ang nangyayari. The same way din sa church, kapatid. If you give to the church, wala pong magbabalik sa inyo. Pero ano ang sabi ni Solomon? Ang context yan is the Lord will repay for you and for me. Siya yung magbabalik, mga kapatid. Di ba amazing yun? Bakit? Pag siya yung magbabalik, mga kapatid, solido po. Solido po magbalik si Lord, mga kapatid. Hindi lang yan doble, kapatid. It's a multiplication always, an overflowing. Biblically, mga kapatid. Kaya nga, dito sa atin, tinuturuan tayo na kung paano tayo magbigay sa Panginoon. Amen? So, hindi ito sa pilitan, mga kapatid. This is a teaching na sa araw na to na pinag-uusapan natin, for how many years nagiging kamay ba ako ng Diyos para sa iba? Para sa palambahan o para sa gawain? Amen po. So, tayo po tumayo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ipagpapasalamat natin, mga kapatid, dahil I'm sure na pinagpala na po tayo. Mayroon tayong magandang kalusugan, mayroon tayong mga trabaho, at mayroon tayong isang malusog na pangangatawan, mga kapatid. Amen? Sige, bago tayo manalangin, pwede nyo na
yung mga upuan nyo para mamaya diretso tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. I want you to reflect, mga kapatid, on something na kung saan the Lord is giving us everything. Tandaan natin, kapatid, ang Diyos, ang sabi nga ng Panginoong Hesus o ni Apostle Paul, na alam niyo kung gaano kayaman ang Panginoong Hesus. Pero nagpakahirap siya para sa kanyang kahirapan tayo yumayaman. So i-reflect natin ito, mga kapatid. Kung na-receive na ba natin, kapatid, ang pangako na to. Dahil ang pangako na to is hindi lang ito pinangako para mapako. Nais ng Lord yan to pa rin sa buhay natin. Nais ng Lord na iparana sa atin ang buhay na nais niya. Pero nasa sa iyo kamay ang susi, mga kapatid. Saan po? Ano pong klaseng susi yun? The obedience to His Word. Amen? Amen? Hindi ito sabitan, mga kapatid, no? Bagkus, it's a lesson na paano ba tayo ma-align para sa katagumpayan. So I request to lift up our hands. Father, in the name of Jesus, we thank you for the blessing of your word. We thank you for the blessing of the word. We thank you for the blessing of life. And we thank you for the favor na pinagkaloob mo sa amin. Lord, right now, in Jesus' name, Lord, alam namin, Lord God, ikaw ang kayang magturo at magpasunod sa amin. Kaya sa gabing ito, Lord, salamat dahil pinagpala mo na kami. Lord, pagpapalain mo ang gawa ng aming mga kamay, aming mga trabaho, hallelujah, at aming mga plano. Ama, salamat, at sa gabing ito, tanggapin na namin ang mga pagpapala sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen, praise God. Amen. Kamusta mo ba sa mga kapatid? Praise the Lord. Amen, pinagpala po ba? Amen. Yes, hallelujah. Hindi nyo ba alam na bawat gising is a blessing? Amen. Amen, tayo na today nandito. We are already blessed. Amen, mga kapatid. Blessed with the Lord. Oh, how good He is, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dapat ba siya purihan, pasalamatan, at siya lamang ang meron tayo sa buhay natin kailangan, mga kapatid. Amen. The best po ating Panginoon, para siya purihan ang awitan. Yan ang salita sa Psalm 1:5. Ang kadakilanan Diyos ko at aking ihahayag. Hindi ko pipigilan magpakailanman ang pagpapasalamat. Aking pupunin, pasalamatan siya sa araw-araw. Amen. Di ako titigil na pasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat ay kay punin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap natin kung gawain kanila. Sa mga nakabuti ng Panginoon, mga kapatid, at ako siya'y pagpurihan sa buong araw ng ito. Yes, Amen! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Tayo ang amin sa sayaw sa ating Panginoon. Yes, Lord! Ikaw, Yahweh, Ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig, mananatili.
oh God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Mabuting ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Napatuloy sa bawang araw, ang buhay natin, ilagad na rin sa Kanya lahat ng tiwala na mayroon tayo. Trust the Lord. We join. Sabi mo kapatid, that our hope and mercy was always be with you, mga kapatid. Hallelujah. Sa buhay natin, hallelujah, nawala na tayong kailangan na kundi siya lang. Amen. But how holy is, hallelujah, how glory is, everything we put our trust into our Lord and our Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Sabi nga dito sa Psalm 33:20, "Do we put our hope in the Lord? He is our help and our shield. In Him our hearts rejoice, for we trust in His holy name. That let your unfailing love surround us, Lord, for our hope is in You alone." We can trust the Lord that He can do everything. He can do miracle things to our life. How holy He is, how holy our God, how holy our mighty God is. Yes, Jesus. Amen. One more time. Hallelujah.
is the Lamb. God.